palakihin ang bata na ang bata ito ay, kung sila po lumaki, ay paglingkuran ng Diyos. Wala na po iba pa. Habang at ang child education ito din po ay isang gawain at pangako ninyo sa Panginoon na ang batang ito, kahit tayo namuhay sa isang magulong mundo, ang batang ito ay lumalaki nawa sa isang komunidad ng isang tahanan na mayroon pong Diyos at sintro ang Diyos. Ibig sabihin, ang child education ito po ay pangako ninyo sa Diyos na kung saan ang batang ito ay habang siya lumalaki, ituro ang katotohanan o ang salita ng Diyos sa kanya. Okay? Mayroon ako po ay nasahin po sa Marikina, mga kapatid. Isa na po itong halimbawa. Mayroon po isang kapatid natin na isang guro. Alam niyo po, ang gurong ito na kapatiran natin ay sobrang nalulungkot sapagkat sa within the week na yan, siyempre sinugod ng magulang doon po sa kanya pong room, doon po sa paralan, sapagkat dahil ang kanya pong tinuturuan is mga grade 1. Alam po mga kapatid, nung siya po ay sinugod ng magulang, akala kausapin siya, pero nung nagulat siya, akala siya ito kausapin, ngunit nung nagharap niya ang isang magulang ay galit na galit sa guro o sa kanya. Bakit? Sabi po ng magulang, Ma'am, alam niyo po ba na nung aking pong anak ay pinapaaral, ako po ay may expectation sa mga teacher na turuan ng magandang asal at ang mga bata ay bumait. Bakit yung aking pong anak ngayon ay mas lalong napakakulit at lalong talagang napakasawalin sa akin? Ano po mga kapatid na kanyang bagay, sabi po ng ating pong kapatid na isang guro, sabi niyo, Ma'am, alam niyo po ba? Kung mayroon kang sisihin mo na po sa lahat, huwag mong ibalik, isubat sa akin yung sinasabi mo sa akin. Sapagkat kung mayroon kang unang naging guro sa anak mo, ikaw. Totoo po yung mga kapatid. Yes, tamang-tama po. Marami pong mga tao na inaasa o umaasa lamang sa paralan o sa ibang mga tao upang palakihin at turuan ng mga bata. Ngunit mga kapatid po ating titingnan, ang child education, ito po yung inyong pong pakiusap at pangako sa Panginoon na kayo bilang magulang ay isang mabuting halimbawa sa mga bata na ang batang ito ay lumalaki na maramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Maramdaman niya na tunay ang Diyos. Maramdaman niya na mayroon po isang Diyos na nagmahal, Diyos na namatay, alang-alang sa pagligtas ng sangkatauhan. At yun po ay makikita nawa ng bata sa inyo bilang mga magulang. Kaya mga kapatid, alam niyo po ang child education, ito po ina-emphasize ko po ito po mga bagay na ito sapagkat ang child education ito po ay isang sagradong bagay na ito po ay isang pangako commitment niyo sa Panginoon upang ang bata habang maliit pa, turuan ninyo sila. And then, ito po yung pangako mga kapatid na hindi lang po sa loob po ng tahanan sila turuan mga kapatid, kundi kaibag dito sa mga pangakong ito na nawa kayo maging mabuting halimbawa sa tuwing araw ng Sabat, huwag niyong iwanan na itong mga anak sa mga tahanan. Hanggang maaari mga kapatid sa panahon ng paglago, dadalhin natin sila ng church. Kung mayroon pang mga activities ang church, huwag niyong silang pigilan na sila po ay ipasali doon upang masali pang matututo. Mayroon kasi mga gulang ngayon, pag mayroon po mga activities ang iglesia, ay pinipigilan nila huwag gawan mga kapatid. Kasi ang ating pong church ay mayroon po mga ibang disiplyo upang maabot ang bawat antas ng mga miyembro mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. At mga kapatid mula ngayon, tinutang po sa inyo makasita ng mga magulang. Unang-una, nanapakay sa Diyos na imulat mo sila sa katotohanan sa magtatuan sa Panginoon. Ikalawang bagay, huwag po kayong magsawang hanggang maaari palakihin ang mga bata sa Diyos. At ikatlong bagay, kung nais yung mga kapatid na mas malalo pang maganda ang paghukom ng mga kabataan, ang ating
ay meron pong mga paaralan. Hanggat maaari kung kaya naman at paghandaan, alam niyo po ang pagkaroon po ng anak, ito po hindi po isang sinunsilabang, ito po yung pinaplano at pinagpaghandaan. At maraming mga parents na para sa bagay na ito na hindi po natin nakita na napahalagahan ng bagay na ito. Na mayroon po tayong school. Ano yung po ang aking pong anak noon, nung kami po nasa sa Marikina, pinaaral ko po sa public school. Ano yung po mga kapatid na kami ako pinalulungkot pagdating doon sa bahay nung anak yung panganay ko ay nag-aaral po ng kinder noon. Kapag kami tinuruan kami kung paano mag-set of the cross. Ako mga bilang pastor, parang sampal sa akin. Kami, tinawag ko yung anak ko, pinapaliwanag ko sa kanya. Pero mga kapatid, ano po, ang bata ka lang, walang kamangkuang eh. Walang alam. At ako po'y nagmuni-muni, nagpusa ko yung mag-asawa. Sabi ko sa kanya, ito po'y big up po sa atin. Ang Diyos ay meron kong desinyo sa atin na para lang bakit hindi natin sila nila sa ating paparalan. Mga kapatid, isa po yun ang mga atong pagdaanan po ng pansin ng mga Panginoon. No? So, and then, last na bagay mga pagdaanan kong sabihin sa atin, sa inyo, ay nawa tayo po bilang mga magulang, tayo bilang mga magulang, is mag-iwan tayo na makita yung imahe, yung karakter ni Cristo sa atin. Yung pag-ibig dito sa atin. Ako po ay nakalit mga kapit. Kaya ng umaga, pag-isip po ng mga bata na namalo pa ako eh. Mario. Tuwing Sabat, mayroon na kami pagpunta sa mga anak. Pag-gising sa umaga, walang laruan, walang dala na laruan sa Sabado, walang away, ito ang magagawin nila. Nag-away? Kung kailan po paalis na, kung kailan mag-prepare na maligo, ito pong dalawa ay nag-aaway, nag-iyakan na. Tinawag ko sa kwarto, tinalaw ko. Sabi ko sa bakit kayo napalo? Sabi ko sa akin, it's Sabbath din ngayon, Daddy. Meron na kayo tayo usapan. Ganun po mga bahagi po talaga, huwag din po kayo nang hinayang yung mag-isipin sa akin. O mamalo sa anak niyo kung ito naman po kaya sa ulo sa kanila. Ngunit huwag kayong mamalo kung kayo po yung galing. So minsan kasi tayo yung namalo sa pagkakasabi na tayo, yung po ay maling disiplina. Tayo po yung namalo sapagkat mahal natin siya. Huwag tayong mamalo dahil galing ka sa kanila. Sapagkat mga kapatid ang disiplina, ito po ay talagang ito po ay tanong-tanong natin. So ngayong umaga, nais ko po aking pong niligan, lahat po ng mga elders, lahat po ng mga